Hallelujah. Mainit po ang, kakakain ko lang po ng tanghalian at yung nagtanong po kasi, meron po siyang gustong malaman kung, kumbaga yung pinaka-timeline ng Antikristo. Sabi ko, alam mo bang very short time lang ang kanyang, kumbaga yung short-lived lang talaga yung kanyang pagiging famous, yung kanyang pagiging in control. Sandali lang yan, yung pagiging manipulator. Sandali lang yan. Actually, yung pinakasingkad o yung pinaka-rurok na tinatawag, 3.5 years lang yun eh. Kasi hindi po ba, doon po sa temple, kapag ka nag-o-offer na po yung mga Hudyo during that time, siya po ay pupunta at ipapatigil po niya to. Then, pag sinabi niyang siya ang Diyos, sinabi niyang, I am God, sasabihin ng Antichrist yan, at siya po ay papanik doon sa pinakamataas na lugar doon sa templo. May upuan doon. Iluluklok niya ang kanyang sarili. Sasabihin, I am God yon. Doon na po papasok yung Great Tribulation. Okay, bigay po natin yung timeline, no? Siyempre, it will all begin kapag ka nag-rapture. Magkakaroon po ng great chaos sa mundo. Magkakaroon po ng tinatawag na, kumbaga, what happened to those people, millions of people actually, including us. Kung believer ka talaga ng Panginoong Hesus, kasama ka doon. Congratulations. Iyan po ang mga mangyayari. At after that, magkakaroon ng great chaos, maraming nangyari sa mundo, at dito na nga po, lilitaw yung magsasabi, I have the solution. Yun po yung Antikristo. Siyempre, hindi po nila alam yon. Kaya yung mga lumalabas ngayon nagsasabing, I am the Antichrist, I am the ganon, malabo pong mangyari yan. Hindi po siya. Unang-una, wala po sa panahon. Pangalawa, masyado niyang pinagsisigawan na siya yung Antichrist. Yung Antikristo, hindi niya ipagsisigawan na siya ay Antichrist. Ipagsisigawan nga niya na siya ay mabuting tao. Tandaan po ninyo yan. Yan ang isa sa palatandaan natin. Or should I say, yung mga maiiwan, yung mga maleleft behind. Hindi na po natin mamimit ang Antichrist. Nandito po ako para sabihin kong paulit-ulit, we will never ever meet the Antichrist. And that's something na isang napakagandang truth na dapat po nating ipagpasalamat sa Diyos. Okay? So, ganun po, after that, I have the solution. Sasabihin niya ganon. Then, lahat ng mga concerns, naisin, desires ninyo, pwede nyo sabihin sa akin. Ayon. Isa po sa mga lalapit dito ay ang mga Hudyo. They will ask this person, siyempre hindi nila alam yung Antichrist yun, to rebuild their temple. Sasabihin nila, pakitayo naman ang aming templo. Tapos, pagbibigyan po niya. Pagbibigyan po niya. Tapos, magiging all is well. Sapagkat hahangaan siya ng buong mundo. Okay? At biglang lilitaw din yung isang beast. Isa rin po itong halimaw at siya po ay magre-require, no, sa mga tao na tignan yung Antikristo. Ituturo po niya doon. Ipo-point niya. Tulad ng ginawa ni John the Baptist. Ang role ni John the Baptist, ay ituro yung mga tao kay Lord Jesus Christ. Ganun din ang gagawin ng Antichrist. Ituturo niya yung mga tao doon sa Antichrist. Ganun po ang mangyayari dito sa mga panahon pong ito. At syempre, itong mga taong ito ay wala naman pong alam sa Biblia, hindi nila alam kung ano yung nangyayari. Marami pong susunod. Pero alam po ba ninyo, pag dumating na po yung 3.5 years, siya po, doon sa pinatayo niyang templo, bigla siyang luluklok at sasabihin, itigil ninyo ang mga ginagawa niyong yan. Ako ang Diyos, sasabihin niya. Siyempre, marami pong mga tao ang ayaw doon. At marami mga tao that time ang maghahanap ng Biblia para makapagbasa po sila. At itong mga tao pong ito ang tatawaging tribulation saints. Okay? Know your Bible, mga kaibigan. Ganun po ang mangyayari. After that, pag yan na po ay nangyari, pag yan na po ay naganap na sila po yung magiging tribulation saints, ipapatugis sila ng Antikristo. Okay? Sapagkat ang Antichrist ay magre-require na siya talaga ay sambahin. Magre-require ang Antikristo na
lumuhod doon sa rebultong pinagawa niya. Whether ito ay isang high-tech na pamamaraan. Alam niyo yun, yung parang hologram yata ang tawag doon. Hindi ko alam ang tawag doon. Yung parang, nakikita po natin yun sa BGC, meron yun eh. Punta kayo ng BGC, makikita kayo mga something like that. Oo, parang ganon. Or talagang, sabi naman nung isang kakilala ko, isang literal na rebulto. Pwede rin, isang literal na rebulto na pagkataas-taas. Okay, at i-require niya lahat ng tao magsamba doon. Tignan nyo ang gagawin ng Antikristong ito. Ganyan po niya lilinlangin ang mga tao. Pero syempre, yung mga taong ayaw sumunod dito, sila po ay magtatago. Pero yung mga mahuhuli, papupugutan ng ulo. Pero okay lang. Kung naniniwala kay Jesucristo yung mga pinugutan ng ulo na yon, makinig pong mabuti, sila po ay pupunta sa langit. Okay? Dahil ang kaligtasan during the tribulation, paulit-ulit ko pong sinasabi dito, ay sa pamamagitan ng faith kay Jesus, check yon, at the same time, pagbububo ng dugo ng mismong tao. Hindi na po dugo ni Jesus ang way of salvation during that time. Sapagkat available po ang dugo ni Jesus, this time only sa church age. Makinig pong mabuti. Ibig ba sabihin walang power ang blood ni Jesus noon? Meron pa rin po. Pag nagpapugot sila ng ulo during that time, that is grace. Grace pa rin yun kasi kung tutuusin, after nilang ma-left behind, after nilang maiwan ng rapture, kung tutuusin, wala silang pag-asang masave. Pero gumawa pa rin ng Lord ng paraan para masave sila. Magpapugot nga lang sila ng ulo. Ayun. Then right after that, habang nagpapatuloy ang kasamaan ng Antikristo, okay, pinapatugis niya yung mga tao, puro kasamaan ang pinaggagawa niya. Alam po ba ninyo mangyayari? Biglang darating ang Panginoong Hesus at pupugnawin siya sa hininga niya. Okay? At wawasakin ang Antikristo at ang bula ang propeta at sila po itatapon sa Gehenna. Okay? Sa Gehenna Hell. Okay? Yung mga nagpatatak po ng 666 na require ng Antikristo, sila po ay maiimpyerno na po forever. Wala na pong kaligtasan kapag ang isang tao ay nagpatatak ng 666. So, yan ang pong gusto kong sabihin po sa inyo. So, yan ang pong sharing natin. Hanggang dyan lang po ang timeline sa Antikristo. After nilang maitapon sa Gehenna, sila po ang buhay na malo doon. Hanggang doon na lang po sila. God bless.